Dapat nga bang tuluyan ng ibasura ang K-12 program sa bansa? Ito ang tanong ng education sector sa gitna ng kakulangan umano ng administrasyon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante at guro. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Konsultasyon para i-overhaul ang K-12. Ito ang nais ng ilang grupo ng mga guro at mga nagsusulong ng reforma sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers, bagsak ang Marcos Jr. Administration sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga estudyante at guro. Kaya mas lalo anyang kinakailangan ng bukas na pakikipagdialogo para tunay na marinig ng gobyerno ang mga problemang kinakaharap ng education sector. Bago pa man sana ipatupad yung anumang pagbabago sa curriculum, ay dapat na nakukonsulta yung mga teachers, estudyante, mga magulang, at may paghahanda at sapat na pondo. Yung pumapasan ay yung ating mga guro na pangunahin at in the forefront of the service of education. 2 lang sa 8 key education issues na natukoy ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2 ang nabanggit ni PBBM sa kanyang SONA, ang pagtugon ng pamahalaan sa bullying at school violence at ang ongoing classroom construction sa bansa. Kaya ang suwestyon ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang kontrasona, tuluyan ng ibasura ang K-12 curriculum. Tanggalin na natin ang 1 o 2 taon sa senior high kasi K-10 na 10 taon na nag-aaral ang bata na mas kumpleto ang gamit niya ay mas mabuti kaso sa K-12 pero 7.5 years lang ang pinapasok ng ating bata. Pero para kay Benjo Basa, Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, kailangan muna itong pag-aralan. Kung ibabalik natin ito sa 10-year program, no, i-abolish natin yung K-12 program, gano'n naman tayo ka-prepare? Gano'n tayo ka-prepared naman na para saluhin yung mawawala dito sa program po na ito, kasi kung mas magandang 10-year program, we have to prove it. Bagay na sinang-ayunan ni Bernardo. Walang curriculum na magiging epektibo kung hindi ito lapat dun sa pangangailangan ng kabataang Pilipino at ng bansa natin bilang isang agrikultural na bayan. At hindi dapat laging tinatanong kung job ready ba yung ating mga estudyante, pero lalo't higit yung paghuhubog sa kanila holistically. Parehong ipinapanawagan ni Bernardo at Basas bilang mga guro na balikan ang intensyon ng K-12 program at pakinggan ang mga suwestyon ng mga eksperto para mas mapabuti ito. Hangad din nila ang mas maayos at well-consulted na alternatibo kung talagang nanaisin ng pamahalaan na baguhin ito. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.